Pinupuri natin ang Panginoon dahil siya sa lahat ng pagkakataon ay nagbibigay ng ating pangangailangan sa bawat panahon ng ating pamumuhay. Itong pagpupulong natin ngayon ay bunga ng mga panukala na ginawa ng ating pamunuan at ng mga kabataan sa Camarines Sur at sa Camarines Norte. At ako'y naniniwala na ito ay isang activity na kung saan ay ang Diyos ang ating pong kasama. Ang ating iglesia sa buong sanlibutan ay talaga pong nagtalaga na ng isang direktor sa General Conference para tutukan po ang gawain ng PCM, Public Campus sa ating iglesia. Sapagkat sa pag-aaral ay napakaraming mga Adventist young people ang nag-aaral sa mga pampubliko at pribadong paaralan na hindi operated ng ating church. Kaya nakita itong isang malaking hamon at the same time opportunity na maabot natin ang mga estudyante na hindi pa natin kasama sa pananampalataya sa pamagitan ng ating mga kabataan na nag-aaral sa pampubliko at pribadong paaralan. Now, ang ating tema ngayong umaga po ay Campus Ambassadors in Words, in Action, and in Faith. Ito ay napapanahon po para sa ating lahat, lalo tigit ng ating iglesia ngayon sa buong mundo, particularly dito sa atin sa Pilipinas, ay tayo ay nasa Philippine for Christ 2018. Amen? Sa Southern Luzon Mission, ay meron ng naabot na almost 3,000 na mga napabinyagan, na mga 3,000 na mga young people, young adult, mga adult, nadagdag sa ating iglesia. Ito'y bunga ng pagsasama-sama ng lahat ng mga kapatid. Nakisangkot ang lahat ng mga membro sa iglesia sa gawain. At ang mga estudyante natin sa paaralan ay kasangkot din kayo. Amen? Kasangkot tayong lahat sa gawain. At ang tagumpay nito ay tagumpay natin pong lahat. Aking pinupuri ang Panginoon dahil sa kanyang mga anak na aktibong-aktibo na kanyang ginagamit sa gawain dito sa Cam Norte at sa Camarines Sur, sa mga kabataan na naghanda ng lugar, sa ating mga kapatid na naghanda ng lugar. Kayo po ay ginagamit ng Panginoon para umusad at mapalago ang kanyang gawain. At naluwalhati ang Panginoon po dahil sa inyong ulitin muli ang binanggit. Huwag hamakin ng sinuman ang inyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, at sa kalinisan. Ito'y paalala ni Paul sa kay Timothy sapagkat pinapangunahan niya ang iglesia na iba't ibang personalidad. Meron iglesia na merong iba't ibang lahi, merong iba't ibang kostumbre, merong iba't ibang kultura na karamihan ay mas nakakatanda sa kanya at siya ay representative ng Panginoon, ambassador ng Panginoon sa iglesia ng Yaon. At ito ang paalala ni Paul sa kanya na dapat makita sa kanyang pakikisalamuha sa mga kapwa mananampalataya maging sa hindi mananampalataya. You are God's ambassador. Amen? Kayo ay ambassador ng Panginoon. Kapag ikaw ay isang ambassador, sabi sa isang dictionary, ang ambassador is a person of high rank employed by a government to represent it and transact its business at the seat of government of some other power. Nalala ko noon nung si Ambassador Tejano ay
dumalo sa isang pagpupulong noong 2000, I think 2005, noong mag-celebrate ang ating iglesia ng 100th anniversary. Nung tinawag si Ambassador Tihano as one of the guests during that event, ay palakpakan at tayuan yung mga tao dahil pag ikaw ay isang ambassador ng Pilipinas sa ibang bansa, ikaw ay mataas ang pagtingin sa iyo sapagkat ang inyong katungkulan ay hindi basta lang maliit ng katungkulan, kundi malaking katungkulan. Ang ambassador siya sa Pilipinas. Ano po? He represent the country sa ibang bansa. Pero tayo po ay ambassador, hindi ng Pilipinas, ambassador tayo ng ating Diyos na nasa langit. You are God's ambassador. Saan bang mga paaralan kayo pumasok? Saan bang lugar kayo naroroon? Hindi natin dapat kalimutan ito. As ambassador, meron kang mission. At ang mission mo ay represent ang gobyerno ng Diyos sa langit. Nalala ko ang sabi ni Paul. Sabi niya, ang inyong pagkamamayan ay nasaan? Sa lupa sa langit. Naroon sa langit. Tayo ay ambassador ng ating Panginoon. Subalit paano tayo maging epektibong ambassador ng ating Panginoong Diyos? Paano tayo maging mabungang ambassador ng ating Panginoon? Una, alalahanin natin itong dalawang leksyon lang ang aking tatalakayin ngayong umaga kasi maikli na ang ating pananaw. Ito ang ating alalahanin. Let us be committed to our faith in Jesus Christ. Maging committed tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoong si Hesus Kristo. Ayan binanggit ni Paul sa kay Timothy sa kanyang sulat ay talks about the kind of faith that Timothy had, di ba? Nagsasabi yan ng isang uri ng pananampalataya meron dapat si Timothy as God's representative. Ang pinag-uusapan dyan ay mga bunga ng pananampalataya ng isang kabataan, ng isang anak ng ating Panginoong Diyos. Ano ba ang meaning ng faith? Ang sabi sa Hebrews 11:1, now faith is assurance of things hoped for, a conviction of things not seen. Ang ibig sabihin, faith is the reality of things to come and seeing the unseen. Yun ang kahulugan ng pananampalataya. Nakikita mo yung realidad ng mga bagay na paparating pa lang at yung mga bagay na hindi nakikita. Kaya yung faith ay hindi yung ibig sabihin, to see is to believe. Hindi yung faith. Ang tunay na pananampalataya ay sinasampalatayanan yung mga bagay na darating pa lamang, mangyayari pa lamang, lalo na ang Diyos, ating sinasampalatayanan na siyang Diyos, bagamat hindi natin siya nakikita. Kumusta ang iyong pananampalataya? As God's ambassador, bilang isang estudyante sa pampublikong paaralan, kumusta ang iyong pananampalataya? Kumusta ang ating pananampalataya? Gaano kalaki ang ating pananampalataya sa Panginoon? Alam niyo, sa paaralan, maraming mga hamon tayong hinaharap dyan. Minsan dyan nasusubok ang ating kung anong uring pananampalataya meron tayo sa mga panahon na tayo ay nasa kagipitan. Gaano kalaki ang ating pananampalataya? Ang sabi ng isang unknown author, little faith will bring your soul to heaven. Sabi ng Panginoon, magkaroon ka lamang ng pananampalataya kasing laki ng butil ng mustasa. Yun na ang pananampalatayang hinihingi ng Panginoon sa atin. And this kind of faith will bring your soul to heaven. But ang binabanggit dyan, great faith will bring heaven to your soul. Great faith will bring heaven
to your soul. Ano lang pipiliin nyo? Malaking pananampalataya o maliit na pananampalataya? Sabi pa rin, pareho pastor. No, but I like the second statement there. Great faith will bring heaven to your soul. Isang gabi ay nagkaroon ng isang isang sunog sa isang bahay ng isang pamilya. At yung bata naiwan doon sa loob ng bahay na nasusunog. At alam nyo, ang ginawa ng bata ay umakyat siya sa second floor at siya ay tumalon doon sa doon sa bintana at merong parang isang dibang roof doon sa may bintana at ang sabi ng kanyang tatay, "Anak, tumalon ka at ikaw ay aking sasaluhin." Ang sabi ng anak ay, "Pwede akong tumalon, Papa, pero hindi kita nakikita sapagkat ang usok, napakakapal ang usok, maitim ang usok, hindi kita, Papa, nakikita." Ang sabi ng tatay, "Son, jump, and I'll catch you." Sabi ng anak, "Hindi nga kita, Papa, nakikita, hindi ako makakatalon." Sabi ng tatay, "No problem, son. Nakikita kaya tumalon ka sapagkat sigurado sasaluhin kita." Alam nyo, sa buhay natin bilang mga kabataan, minsan hindi tayo gumagawa ng isang gawain na nakakatulong sa ating kaligtasan dahil hindi natin nakikita yung ating Diyos. Hindi natin nakikita yung mga bagay na darating. Sa lahat ng panahon, ang sabi, nakikita tayo ng ating Panginoong Diyos. Minsan, kailangan nating mag-take ng risk, no? Subukan ng isang bagay, bagamat mahirap, lalo na ito'y kalooban ng Diyos para ating makita ang katunayan ng pangako ng ating Panginoong Diyos sa atin. Nung ginawa ko ang material na yan, naalala ko yung binanggit ng Panginoong Diyos doon sa kanyang pinasulat sa kay San Juan Revelador na mga mensahe sa 7 iglesia. Bahagi ng mga binanggit doon ng salita ng Panginoon, sabi niya, "I know thy works." Sabi niya sa Ephesus, "I know your works." Sabi niya sa mga kapatid, sa panahon ng Pergamos, "I know your works." Sabi niya doon sa mga kapatid, doon sa Thyatira, "I know your works." Sabi niya doon sa mga taga-Laodicea, "I know your works." Bakit alam ng Diyos ang lahat ng ginagawa ng kanyang bayan mula pa noon hanggang sa kapanahonan natin ngayon? Sapagkat nariyan siya malapit sa atin. Nakikita niya kung anong sitwasyon tayo naroon. At ang Diyos ay laging handang tumulong at sasaklulo sa bawat isa sa atin. Huwag po natin niyang kalimutan. Nakalimutan na tayo ng ating mga kaibigan, yung ating naging kaibigan, yung ating mga kakilala noon, hindi na tayo maalaala, pero hindi tayo maaaring kalimutan ng ating pong Panginoong Diyos. Ang sabi ni Sister White, "Now, brethren, you have educated yourselves so much in doubts and questionings that you have to educate your souls in the line of faith." Diba minsan, we talk more on our doubts. Nanalangin na ako, ano kaya? Sasagutin kaya ako ng Panginoon? Ibibigay kaya ng Panginoon yung aking hiningi? Pinakinggan kaya ng Diyos? We talk more of doubts. No? But according to the spirit of prophecy, ang sabi ni Sister White, you have to talk faith. You have to live faith. You have to act faith that you may have an increase. Faith, exercising that living faith, you will grow strong men and women in Christ Jesus. Amen? Binabanggit yan, when you exercise that living faith, you will become strong ambassador of God. Sabi ni Paul sa kanyang sulat sa Colossians chapter 2 verse 7. Sabi niya, rooted and built up in Him. Sabi, na nanag-uuga at nangagtatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya
gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Sa verse 23, binanggit niya, kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya na nababaon at matitibay at tibakilo sa pag-asa sa Ebanghelyo na inyong narinig. And sabi sa prophecy, dapat meron tayong living faith. And we practice that faith. And we need to be rooted sa ating faith sa ating Panginoong Diyos. Na kahit anong mangyari, hindi ka hihiwalay sa Panginoon. Alam niyo yung survey ng statistics sa Department ng General Conference, napakaraming mga young people ang umaalis sa iglesia. And maraming reason. Ang reason doon ay critical ang mga traditional brethren sa church, sa mga young people. Okay? Tapos niyan, yung worldliness ay nahihila ang mga kabataan ng pagkamakasalimutan. The influence of the world. Yun ang isa sa mga dahilan. Pero kung ikaw ay rooted sa pananampalataya sa Panginoon, pero kung ikaw ay mayroong buhay na pananampalataya sa Panginoon, ay hindi ka aalis sa iglesia sapagkat ikaw ay mayroong matibay na pananalig sa ating Panginoon. Alam niyo, na-criticize na rin ako ng elder sa church, sa pulpito pa. Kasalanan ko naman po kasi Pastor Guevara. Ay, ako naman po ay converted Adventist at ako'y mahilig sumayaw noon. Eh, ang malungkot, ang nagdala sa akin na sumayaw ay yung nagaya sa akin, yung nagaya din sa akin sa magsimba sa church. At sabi ko, hindi ba malalaman ng ating mga kapatid, ng mama mo, ng elder sa Talisay News, sabi hindi. So kami pumunta sa sayawan at kami nakipagsayawan sa buong gabi. Abay, pagdating ng Sabado, simba na kami. Bagong binyag ako doon, no? Bago. Sabi ko, hindi naman yata masama eh. Adventist naman nangyayari sa akin. Bakit naman nangyayari ako? Adventista na ako na sa akin, nangyayari ako magsayaw. Gusto naman ako. Ngayon, pagdating doon sa church, nakaupo ako doon sa sulok sapagkat ayaw kong mapansin ako. Sabi, dito tayo upo sa sulok parte ng church para hindi tayo mapansin. Pero, ako ay nung nagsalita na yung elder, binanggit. Sabi sa Cebuano ay paluma-luma man lang magpa-bautismo, dili man di ay kaya. Yung nagpabinyag siya, nag-desisyon magpa-baptize, hindi naman pala kaya. Ay sabi ko, tapos, sabi ko sa kanya, siniko ko siya. Sabi ko, hindi malaman. Wala pa naman text on. Wala. Bakit nalaman? Baka sinumbong ng aking mama, tapos patay tayo. Pero alam nyo, hindi ko sinala yung elder. Sa pagkatabi ko sa aking sarili, bakit naman ako masasaktan? Totoo naman ang sinabi niya. Hindi ba? Bakit naman ako aalis sa iglesia? Totoo naman ang sinabi niya. Kung hindi naman totoo, bakit naman ako masasaktan? Sabi ng mga counselor. Kung rooted ka sa Panginoon, kahit ano ang mangyari, hindi ka hihiwalay sa Panginoon. Pagkamat mayroong mga criticism tayong naririnig as young people sa loob ng iglesia. Very challenging ang mga young people. Malaki ang challenge ng mga young people ngayon dahil karamihan sa inyo ay millennials, di ba? Iba ang ano natin ngayon, iba ang ating way of life. Kumpara nung mga nakaraan sa simbahan ay hindi na karamihan nagdadala ng Bible. Ang Bible nasa loob na ng cellphone, di ba? At minsan tayo nagsisilphone. Pag may makatabi ka dyan na hindi wala masyadong know-how doon sa gadget na hawak-hawak mo, criticize ka. Nasa simbahan na, nagsisilphone pa. Hindi naman niya alam na ang binabasa mo ay writing sa Ellen White o kaya yung ano yun? Yung Bible o kaya yung lesson. So, because of criticism, ang dami umalis sa church. But, when you are grounded and rooted in the faith, ay mananatili ka sa Panginoon. No? As ambassador, mga minamahal na mga kabataan, kinakailangan mamuhay tayo, committed tayo na ipamuhay kung ano ang nakasaad sa banal na kasulatan. Ano man ang mangyayaring pagbabago sa sanlibutan,
ang salita ng Diyos ay hindi kailanman nagbabago. Amen? Nabubuhay tayo ngayon sa yung advance in yung technological advance, no? Digital age. Everything is digital. Yan ang panahon natin ngayon. Sabi nung isang author ng Ministry Magazine ay we are living in a digital age. Kaya sabi niya sa mga pastor, older pastor especially, sabi niya, you have to catch up. Dahil mas maraming membro kabataan sa ating iglesia, kailangan ay maging updated kayo sa technology. Updated kayo kasi paano nyo madala ang mga young people sa maiga-guide sila sa isang maayos na paraan ng pamumuhay bilang isang kabataang Adventista kung hindi kayo updated sa technology na yon. Kaya nag-open na rin yung iba ng ng account sa social media. Dahan-dahan na rin nakikipag-chika sa group chat ng iba't ibang group chat ng grupo ng mga young people. Alam mo, monitor ko yung Partido Ambassador. Oo, meron kayong fellowship ngayon sa district. Ay, paano yun? Meron tayong PCM weekend sa Panorte. Sabi ko, no worry, Pastor, marami pa rin pupunta from our district. So, minsan, kahit hindi ka magpadala ng sulat, any information, you can send it quickly sa isang individual na kakilala mo, sa isang tao na kakilala mo. May mga disadvantages sa technological advance ngayon, di ba? Ang dami. But our guide is the unchanging Word of God. And binabanggit, we have to stand on God's Word sa musika na ating pinapakinggan. Tingnan natin, balikan natin kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan sa mga musika na kailangan natin pakinggan sa kapanahonan ito na makakatulong sa ating paglago bilang isang faithful ambassador ng ating Panginoon sa ating courtship, sa inyong pagpili ng inyong liligawan, ng inyong makakasama sa buhay. Ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Sabi, Pastor, kasi naman, bakit kaya maraming magagandang dalaga na hindi Adventista kaysa mga Adventistang dalaga? Totoo ba yun? Totoo ba yun? Maraming non-Adventist na magaganda kay kumpara sa mga Adventist? Totoo hindi? Sabi ko naman, alam mo, mas maganda yung ating mga Adventistang dalaga, kabataan. Bakit? Natural, meron silang natural beauty. Ano nga? Natural ang kanilang beauty. Magandang tingnan yung nasa labas kasi ang daming application na inilalagay dyan. Di ba? Yung aking may bahay. Minsan pag pumupunta kami sa mall, namamasyal, sabi ako may bahay, Agum, tingnan mo na, magsawa ka na sa katitingin sa magagandang sales lady. Ang puputi ng kanilang legs, sabi ko, bakit tinutukso mo akong tingnan yung mga legs ng mga sales lady at magaganda nilang mukha? Ay sabi ko, bakit mo ako tinutukso? Magsawa ka, sabi ko, alam mo Mrs., hindi maganda na yung silang tingnan kasi ang daming inilalagay na pampaganda. Pero kung alisin mo yung mapampaganda na yun, mas maganda ka. Mas maganda ka kasi meron kang natural beauty. At ang pinakamahalaga sa lahat ay natural, di ba? Natural ang pinakamaganda. Hindi totoo naman na maganda yung nasa labas, mas maganda yung nasa loob. Baka nabulag lang kayo o ginayuma. Ba't sabi ng banal na kasulatan huwag kayong makipamatok ng kabilang sa mga hindi nagsisampalataya. Alam natin yan. But the reality is, the church, marami pa rin ang iglesia, mga kapatid, may mga kabataan pa rin na pumipili at sumusubok na isang tabi ang salitang ito ng ating Panginoon. At alam niyo ang sabi, can Christ agree with a demon? Can a believer share life with an unbeliever?
the Lord says, get away from unbelievers. Separate yourselves from them. Have nothing to do with anything until then I will welcome you. I will welcome you. Binabanggit. Meron usapin ngayon dito, yung same-sex marriage. Approve na ito sa iba't ibang bansa. Yung lesbian, ano yung gay, bisexual, and transgender. Magsalita si Manny Pacquiao tungkol dyan, pinakpakan siya ng LGBT community, pinakpakan siya magsalita si Manny Pacquiao laban sa kanila. Ito'y present sa ating kapanahunan ngayon. Ano dapat ang stand natin dito? Are we going to criticize them? Layuan natin sila at pandirihan natin sila, or gagawa tayo ng paraan para sila ay ating mapakakita ng liwanag. Pero hindi naman tayo gagawa ng gawain kanilang ginagawa. No? Sabi sa Romans 1:25, they exchange the truth about God for a lie. Kinakailangan tayo mga ambassador ng Panginoon ay hindi tayo maging worldly Christian, kundi maging ano tayo dapat? Maging world-class Christian. Sabi sa 1 John 2:15, don't love the world. Huwag nating mahalin ang sanlibutan. Don't love the world and what it offers. Those who love the world don't have the Father's love in them. Ang binabanggit pa, not everything that the world offers, physical gratification, greed, extravagant lifestyles, comes from the Father. It comes from the world and its evil desires are passing away, but the person who does what God wants lives forever. Kaya dapat maging tayo? World-class Christian. World-class Christian. Sabi ni Sister White, in this life, we are preparing for the future life. So there is to be a grand review in which every soul who is seeking to perfect a Christian character must bear the test of God's searching questions. Ano yung searching questions of God? Have you set an example that others will save in following? Have you watched for souls as those that must give an account? The heavenly hosts are interested in the youth, and they are intensely desirous that you will bear the test, and that to you will be spoken the words of approval. Well done, good and faithful servant, enter thou into the joy of the Lord. Binabanggit pa sa atin, as young people, this is my last night. Let the youth remember. Let the youth remember that here they are to build characters for eternity, and that God requires them to do their best. God requires you to do your best. So para maging ambassador tayo ng Panginoon, sa salita, sa gawa, sa pananampalataya, kinakailangan na maging faithful tayo sa Diyos. Rooted tayo sa ating pananampalataya at mamuhay tayong committed base sa kung anong sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Pagpalain tayo ng Diyos ngayong umaga.